Kabanata 6,101. Mabilis na hinigop ni James ang Genesis, at walang makakapigil sa kanya. Ang matandang magsasaka na nakasuot ng puting balabal ay napadpad sa kawalan. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, paulit-ulit niyang dinadala ang panganib sa Forlet Land. Nag-aalalang sinabi ng lalaking nakaitim na roba, susunod na ba tayo? Malakas ang kalooban ng batang ito. Bihira lang iyon. Ang matandang magsasaka na nakasuot ng puting roba ay nagsabi, nakakuha na siya ng 3 violet gold na masasamang espiritu. Ito ay higit pa sa sapat. Marahil ay hindi niya gusto ang 2 lumang natitirang kaluluwa tulad ng US. Sa wakas ay napik ni James ang pang-4 na violet gold na masamang espiritu sa ikalawang antas ng Forlet Land's Hard Passage matapos makuha ang karamihan sa lahat ng mga paghihigpit, inscription at Genesis. Iminulat niya ang kanyang mga mata, at sumunod ang 4 na violet gold na masamang espiritu na nakapalibot sa kanya. Sa pag-activate ng kanyang Zen, ang violet gold na masasamang espiritu ay umiwas ng kanilang mga kamao sa Hard Passage's dead end. 4 na makapangyarihang amethyst gold power ang naglakbay sa kahabaan ng Hard Passage, dumiretso sa Demon Prison. Sa sandaling iyon, ang libo-libong mahuhusay na disipulo mula sa Timaeus sect ay naghahanda para pumasok sa pagsubok at pumatay ng mga dark beings. Gayunpaman, brutal silang pinunasan ng amethyst gold powers. Ang Galit Wind at Quasar Lightning ay sumalakay sa libo-libong mga disipulo. Kasabay nito, ang Wraith Flames ay bumangon mula sa lupa. Naghiyawan ang mga alagad sa matinding paghihirap habang ang kanilang mga laman at dugo ay naging abo. Agad silang napawi. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang libo-libong mga disipulo ay namatay sa kalunos-lunos na lugar. Ang ilan ay nawasak ang kanilang mga katawan at ang kanilang mga kaluluwa ay nakakalat sa kawalan. Ang ilang mga sawi ay nawasak ang kanilang mga kaluluwa, at wala ni isa sa kanila ang naiwan. Karamihan ay pinagputol-putol, at ang mga bahagi ng kanilang katawan ay nasa lahat ng dako. Ang mga tanawin ay parang impyerno sa lupa. Natulala ang mga pinuno ng Timaeus sect na namumuno sa pangkat. Sa kanila, ang isa sa kanila ay mas mabilis na nag-react. Isang matipunong itim na figure ang agad na lumitaw sa pasukan ng Demon Prison. Ang magandang figure ay nakatayo sa bundok sa pasukan at nagulat na tumingin sa malayo. Anong ginagawa mo dito, Layla? Sa sandaling iyon, isang gintong liwanag ang sumugod at umupo sa likod ng itim na figure. Pagkatapos, nagkatawang tao ito sa isang bata at guwapong lalaki. Anong ginagawa mo dito? Lumingon si Layla at sinabing, ilan sa mga disipulong dumating para sumali sa pagsubok ang nabubuhay pa, santo. Bamantong hininga ang binata, nawasak na sila. Akala ko magagamit natin sila para pangunahan ang Dark Heavenly Path. Hindi ko inaasahan na papatayin ng demonyong iyon ang lahat ng hindi man lang nagpapakita. Kailangan ko siyang gawing furnace. Natahimik si Layla, ngunit puno ng paghamak ang kanyang puso. Naisip niya, sa iyong lakas, ano ang maaari mong gawin? Aasa ka sa tatay mo. Sa tingin mo ba ay hindi ka na magagapi pagkatapos umalis sa pag-iisa sa Years One Dale Ranks 9th Tribulation? Tumingin ang santo kay Layla at sinabing, bumalik tayo, Layla. Nabigo tayong maakit ang madilim na landas sa langit, ngunit darating ang isa pang pagkakataon. Tutulungan kitang maghayganti. Our top priority should be our wedding. It's time to go back to make preparations. Tumingin sa kanya si Layla at malamig na sinabi, sandali lang. Ibig mo bang sabihin ay dinala dito ang mga disipulo ng grupo natin para akitin ang Dark Heavenly Path? So ikaw ang nagplano nito. Itinaas ng santo ang kanyang kamay at mayabang na sinabi, wala akong nakitang sapat na kalaban para magsanay pagkatapos kong umalis sa pag-iisa. Ang bastos na si Truett na iyon ay pumunta sa Forlet Land. Ito ang tanging paraan upang mahanap ang Dark Heavenly Path. Biglang pumikit si Layla. Yung fiancé ko parang tatay niya. Isang mapagkunwari na nagpapanggap na mabait ngunit may pusong masama. Kabanata 6,102. Matapos matagumpay na mag-eksperimento si James sa Hard Passage mula sa ikalawang antas ng Forlet Land,
nagmamadali siyang bumalik sa ika-4 na antas. Iniwasan ni James na abalahin sina Truett, Adair at Sasha sa paglilinang. Pagkatapos, nag-set up siya ng time formation para sa bawat isa sa kanila, na tumutulong na mapabuti ang kanilang kahusayan sa paglilinang. Pagkatapos, tinawag niya sina Zitlali at Rebella para magtungo sa mas mataas na antas. Pareho silang nagulat sa hindi mabilang na mga estatwa ng mga powerhouse. Sa gitna ng mga estatwa, may iilan na nakilala at naramdaman nilang ang tunay nilang katawan. Pagkatapos magpaliwanag, tinanggap ni James ang kanilang tulong. Ang itim at puti na matatandang magsasaka ay nagpakawala ng 2 sinag ng liwanag. Pagkatapos, ang mga rebulto ay agad na nabuhay muli. Sa gulat ni James, hindi sila dinampot ng grupo ng mga powerhouse tulad ng mga naunang level. Sa halip, pinakawalan nila ang kanilang supernatural powers para umatake mula sa lahat ng direksyon. Mabilis na pinatawag ni James ang 4 na violet gold na masamang espiritu. Kasama nila, sinalakay ng grupo ang mga reanimated statues. Matapos isama ni James ang violet gold na masasamang espiritu sa kanyang pormasayon, na makabuluhang pinahusay ang kanilang mga lakas. Bawat isa ay maaaring makahuli ng 4 hanggang 8 powerhouse sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Bagamat hindi garantisado ang pagpatay sa kanila, maaari nilang pigilan sila sa ngayon. Samantala, umasa si Zitlali sa kanyang Strength Cultivation Base at Orient Force para makalaban ng ilang kalaban. Sinundan ni James si Rebella sa paligid, natatakot na matuwa siya sa mga kapangyarihang hiniram niya at hindi sinasadyang mapatay ang ilan sa kanilang mga kalaban na walang kaluluwa. He tried his absolute best to keep up with her. Matapos niyang masaktan ng husto ang isang kalaban, agad niyang tatakpan ang kalaban ng kanyang Years 1 Genesis Bell para ma-absorb ang kanilang Genesis. Ang kanilang walang kapintasang pagtutulungan ng magkakasama ay nagbigay daan sa kanila na lumago ng mas matapang at may kumpiyansa. Makalipas ang maraming taon, si Truett at ang iba pa ay sumugod sa ika-5 antas pagkatapos umalis sa pag-iisa. Nagulat sila sa nakita nilang harapan. Hindi mabilang na mga bangkay ang matatagpuan sa lahat ng dako, kasama na ang iba't ibang mga hayop. Bukod pa rito, may ilang mga tuyong katawan. Samantala, nakaupo si James sa pinalaki na Years 1 Genesis Bell, na sumisipsip ng kasaganaan ng Genesis. Sa sandaling iyon, nagbuga ng nakakasilaw na gintong liwanag ang buong katawan niya. Sa kabilang banda, nag-flash sa hangin sina Zitlali at Rebella, na kinokolekta ang mga dekalidad na core. Galit na sabi ni Truett, hindi patas. Paanong hindi mo kami isasama? Lumingon si Sasha sa kanya at sinabing, para ito sa ating ikabubuti. Sa lakas natin, wala na sana tayong silbi. Sumimangot si Adair, na nagsasabing, pagkatapos manatili sa pag-iisa sa loob ng maraming taon, sa wakas ay narating na natin ang 8th Tribulation ng Years 1 Dale Rank. Gayunpaman, imposible pa rin para sa US na talunin ang mga kalaban sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Tumango si Truett at sinabing, tama ka. Ganun pa man, kahit hindi tayo marunong lumaban, magaling tayong magnakaw ng mga samsam. Fair na. Matapos sumugod si Truett para sa mga samsam, nagkatinginan sina Adair at Sasha. Pagkaraan ng ilang sandali, nagmamadali silang sumunod. Darling. Andito na ang asawa mo. Lumitaw si Truett sa harap ni Zitlali sa isang iglap, pagkatapos ay binigyan siya ng isang mahigpit na yakap bago pa man siya makapag-react. Bahagyang nagulat si Zitlali, ngunit agad na namula ang mukha niya nang mapagtanto ang sitwasyon. Inabot niya ito at ipinulupot ang mga braso sa kanya. I've missed you, darling. So many years passed in a blink of an eye. Para tayong magkahiwalay ng walang hanggan. Habang nag-iisa ako, naiisip ko ang maganda mong mukha. Ang gulo-gulo mo sa isip ko. Habang nagsasalita, tahimik na ikinaway ni Truett ang kanyang kamay at kinuha ang mga high-grade core na lumulutang sa likod ng Zitlali. Si Zitlali ay lubusang nalubog sa kanyang matatamis na espada. Mabilis na tumibok ang kanyang puso, at ang kanyang mga pisngi ay matingkad na pula. Nakatulala ang ibang magandang babae. Nakita ni Adair na halos nakolekta na ni Truett ang lahat ng mga high-grade core sa kawalan at nagmamadaling sumigaw. Napakaliko ng asawa mo, Zitlali.
Sinabi rin ni Seisha, siya ay isang tusong tao. Pasimpleng umiling si Rebella sabay ngiti. Napansin agad ni Zitlali na may mali at itinulak si Truett palayo. Tumingin siya sa paligid at napagtanto na nakolekta ni Truett ang lahat ng mga high-grade core sa paligid niya. Agad na nagdilim ang kanyang magandang mukha, at pagkatapos ay malamig na sinabi niya, naghahanap ka ba ng pambubugbog, Truett? Tumawa si Truett at tumakas sa tabi ni James para sa kaligtasan. Tapos, sabi niya, nag-enjoy ka ba sa palabas? Magbabayad ka sa panunood sa amin ng matagal. Haha. Hindi nasiyahan ng mga babae sa kanyang mapanuksong tawa. Ibalik mo sila sa akin, Truett. Lahat ng tao dito dapat may kaati. Sasabihin ko kay Master kapag hindi ka nag-share. How could you be so sly? Dali, distribute them to US. Kung hindi siya pumayag na mag-share, kukunin na lang natin sa kanya. Talunin natin siya hanggang sa mabugbog at mabugbog. Fair na. Sabay-sabay na pinalibutan ng mga babae si Truett, pagkatapos ay inihagis ang kanilang supernatural powers. Agad na natalo si Truett at natalo. Habang naglalaro ang grupo, naabot ni James ang kritikal na punto ng pag-upgrade ng kanyang golden body. Habang umaalingaw-ngaw ang tugtog ng BL, ang makapangyarihang Genesis ay ginawang Historial Power at Marcy Ice Power upang punan ang ginintoang katawan ni James. Sa sandaling iyon, nagbuga ng nakakasilaw na ilaw ang katawan ni James. Ang dalawang matatandang lalaki ay nanunood na may maluwag na mga ekspresyon. Nabubuo na ang ultimate golden body niya. Oras na para kumilos ang US. Ito na ang sandali na hinihintay natin. Nang matapos magsalita ang dalawang matatandang lalaki, dalawang sinag ng liwanag, isang itim at isang kulay abo, ang bumaril at tumama kay James. Kaagad pagkatapos, hinugot niya ang Nether Demonic Sword at Judgment Scythe. Pagkatapos, ang kanilang kulay abo at itim na puwersa ay bumalot sa kanila, pinapanatili silang nakabitin sa hangin. Ang Nether Demonic Sword na nababalot ng kulay abong liwanag ay unti-unting napakita sa isang braso. Habang pinupuno ito ng historial power, nagsimula ring lumaki ang mga daliri. Samantala, ang kapangyarihan ng matandang lalaking nakasuot ng itim na nakapaligid sa Judgment Scythe ay naging isang braso rin. Habang nabuo ang dalawang braso, ang makapangyarihang Historial Chrome at Marcius Chrome ay pumutok sa kawalan. Nang mga sandaling iyon ay natigilan ang grupong naglalaro. Sa pagkakataong iyon ay umikot ang dalawang bagong hubog na braso habang nababalot pa rin ng itim at kulay abong liwanag. Sabay-sabay na itinulak ng dalawang matandang magsasaka ang kanilang mga palad. Ang kanilang mga mata ay naglabas din ng itim at kulay abong mga sinag. Ang dalawang braso ay nagsimulang umikot ng mas mabilis, at ang kanilang mga meridian ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Ang kapangyarihang pangkasaysayan at kapangyarihang Marcy Ice na kanilang hinigup ay naging mas masigla rin. Natigilan si Truett sa mahimalang tanawin. Ang sabi niya, pagpapanday ng mga armas gamit ang mga espada. Hindi ko alam na may ganitong mahiwagang kapangyarihan na may ganito. Napatitig si Seisha sa kawalan at tuwang-tuwang sinabing, pag-aari sila ni James. Sa kanila, magagawa niyang duminahin ang Genesis Worlds. Nang matapos sila sa pagsasalita, biglang ibinuka ni James ang kanyang mga kamay, at isang malakas na hangin ang umihip sa kanya, na ikinagulo ng kanyang buhok. Lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw at bumalot sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, para siyang isang nakasisilaw na bituin. Boom! Ang mga ilaw na nakapalibot kay James ay lumampas sa kanilang limitasyon at sumabog. Nabalot si James ng itim at kulay abong mga ilaw at pumailang lang sa langit. Pagkatapos, nagsimulang magsanib ang dalawang braso kay James. Natakpan ng mga kulay abong ulap ang kalangitan, at ang Years 1 Genesis Bell ay tumaas ng mataas. Nagsimula itong duplicate, at kumalat ang tunog ng kampana sa buong lugar. Sina Truett, Seisha at Adair ay agad na pumasok sa isang parang panaginip na estado, at ang Dream Energy Orbs ay lumitaw sa itaas ng kanilang mga ulo. Si Rebella at Zitlali, na may mas malaking cultivation base, ay nakatatakot na nanood. Ang mga bolts ng kidlat ay kumislap mula sa mga kulay abong ulap na natipon sa itaas ng ulo ni James. Bumagsak mula sa langit ang Blue Heavenly Tribulation Lightning, na tumama kay James at sa pinarami ng Years 1 Genesis Bell.
Ang iba't ibang uri ng Heavenly Tribulation lightnings ay sumunod sa isa't isa, na patuloy na tinatamaan si James at ang Eurasian Genesis Bells ng mas mataas na kapangyarihan. Sa huli, bumagsak ang itim at puting kidlat mula sa langit, na bumabalot sa dalawang magkaibang hayop. Sa sandaling iyon, naabot nila ang pinakamataas na lakas. Sina Rebella, Zitlali, Truett, Adair at Seisha ay natamba ng malalakas na puwersa sa himpapawid. Ang mga itim at puti na ilaw na naglalabas mula sa katawan ni James ay umabot sa kanilang sukdulang estado matapos na patuloy na tamaan ng mga kidlat. Si James ay may sakit na ekspresyon, at ang kanyang katawan ay nanginginig. Na-activate na niya ang lahat ng kanyang supernatural powers. Gayunpaman, ang kanyang bagong nabuong golden body ay nasugatan na at malapit ng masira. Ang Haloed Heavenly Tribulation at Bad Overn Heavenly Tribulation ay magkasama. Delikado ito. Dapat tayong kumilos at protektahan siya kahit na ito ay nagkakahalaga ng ating buhay. Lumipad ang dalawang matandang magsasaka kay James, na nagpakawala ng kulay abo at itim na liwanag na sinag. Biglang dumilim ang dilim at dumilim ang paligid. Ang ika-4 na antas ng Forletland ay nagsimulang pumutok, at ang mga bakuran ay gumuho. Napapaligiran si James ng dalawang puwersa, na mabilis na nag-ayos ng kanyang mga sugat. Agad na lumitaw sina Hemera, Lysia at Fennec. Agad na kumalat ang kanilang pormasayon at nalabanan ang mga pag-atake ng Heavenly Tribulations. Gamitin mo ang Genesis move. Sumigaw ang matandang lalaking nakaitim, at pagkatapos ay mabilis niyang ipinadala ang kanyang Genesis kay James. Ipinatawag din ng matanda na nakasuot ng puting damit ang kanyang Genesis at ipinadala ito kay James. Ang isang Tai Chi diagram ay nabuo sa itaas ng ulo ni James at pinaikot upang makuha ang dalawang puwersa mula sa mga matatandang magsasaka. Pagkaraan ng 12-dosenang mga panahon, iminulat ni James ang kanyang mga mata at ibinuka ang kanyang mga braso. Isang itim na puwersa ang lumabas mula sa kanyang kaliwang kamay at isang kulay abong puwersa mula sa kanyang kanang kamay. Ang dalawang kapigatian ay agad na nakuha. Sobra na yan. Dumagundong si James at nag-transform sa itim at puting mga ilaw at pumailang lang patungo sa kulay abong ulap. Kahit saan siya dumaan ay magdudulot ng malawakang pagkawasak. Ang mga kapigatian ay agad na pinutol-putol. Sumunod si Lysia sa likuran niya at nilamon ang pira-pirasong kapigatian. Nagsimulang maglabas ng pulang kinang ang buong katawan niya. Binilisan ni James ang mga kulay abong ulap at galit na pinunit ang Heavenly Tribulation. Umakyat siya sa langit at nagpusada sa itaas ng kulay abong ulap. Isang ilusyon na figure ang nakatayo sa itaas ng kulay abong ulap. Kahit malabo ang mukha niya, halatang lalaki ito. Tinitigan siya ni James na nakakunot ang noo at sinabing, "What the hell do you want?" Sumagot ang ilusyonaryong figure, "Sa wakas ay nandito ka na. Talagang matalino ka." Tanong ni James, "Sinadya mo ba akong akitin dito?" Ngumuso ang illusory figure. "Tungkulin kong buhayin ang mga kapigatian. James Bart, ngunit inaatake mo na ako sa loob ng ilang dosenang panahon. Kung mayroon kang anumang uri ng sama ng loob sa akin, ayusin natin ito ngayon din." Malamig na sinabi ng ilusyonaryong figure, "Bagaman nakamit mo na ang ultimate golden body, hindi ka pa kwalipikadong makipaglaban sa akin. Gayunpaman, maaari kang palaging pumunta upang hamanin ako sa hinaharap. Maghihintay ako sa iyo. I lured you here para magkita tayo. Now that you know my existence, it'll make things easier in the future." Pagkatapos magsalita, iwinagayway ng ilusyonaryong figure ang kanyang kamay at nawala. Ang makakapal na kulay abo na ulap sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagkalat din kasama niya. Agad na bumalik sa kapayapaan ang paligid. Buong pagmamalaking tumayo si James sa hangin, nakapikit, at sinabing, "Tiyak na may mali sa lalaking iyon." Napalingon si Lysia at naupo sa balikat ni James. Hawak niya ang isang itim at puting kapigatian sa bawat kamay, nginunguya ang mga ito na parang pagkain. Tanong ni James, "Sino ang lalaking iyon?" Casual na sinabi ni Lysia, "Yan ang gobernador ng Yang." Kumunot ang noo ni James at nagtanong, "Isa sa dalawang entity?" Tumango si Lysia at sinabing, "Oo nga. Siya ay isang mapagmataas, at sinunod lamang ang iyong asawa." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito,
agad na naunawaan ni James na ang lalaki ay ang kanyang karibal sa pag-ibig. Hindi kataka-taka na sinadya niya itong pahirapan ng husto. Naramdaman ni James na ang makapangyarihang lalaki ay nagpakita lamang upang pukawin siya. Biglang paalala ni Lizia, malapit nang maglaho ang dalawang natirang kaluluwa. Kung may tanong ka, pakibilisan. Mas may alam sila kaysa sa akin. Agad na tumalon si James sa lupa. Si Rebella at ang iba ay nagmamadaling nagtipon sa paligid niya. Bago pa sila makapagsalita, kinaweyan ni James ang kanyang kamay at naputol. Tiningnan ni James ang parang multo na mga natitirang kaluluwa na nakaupo sa malapit. Nagmamadali siyang lumapit at sinabing, "Sir." Malumanay nang umiti ang lalaking nakasuot ng puti at sinabing, "Tungkulin natin ito." Hindi na kailangang magsabi pa. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay tumanggo at sinabi, "Kami ay mga natitirang kaluluwa lamang. Hindi namin mapapabuti ang aming paglilinang o iwanan ang Forlet Land. Isang karangalan na nagawa naming tulungan ang isang tao na makamit ang ultimate golden body." Umayos si James at yumuko sa dalawang matanda. Alam niyang hindi siya makakakuha ng marami sa Forlet Land kung wala ang tulong nila. Kahit na sila ay mga natitirang kaluluwa, siya ay kumilos ng may lubos na paggalang sa kanila. Ngumiti ang lalaking nakasuot ng puting damit at sinabing, "Everyone, please sit. We'll give you guys a lecture habang may natitira pang oras para sa atin. Kunin mo ito bilang farewell gift mula sa amin." Kumaway ang lalaking nakasuot ng itim na lalaki para makalapit sila. Napatingin si James sa lahat ng nasa likod niya, binigyan sila ng sign. Ang lahat ay unti-unting umupo sa mga posisyong lotus. Bumantong hininga ang lalaking nakasuot ng puti, sa kasamaang palad, kulang ang cultivation rank ng lahat. Para kayong mapili para sa heavenly path, at napaboran ng Tai Chi ay nagpapakita kayo ng mahusay na talento. Gayunpaman, naimpluwensyahan ka ng kani-kanilang mga sekta at pamilya, na nagdulot sa iyo ng pagkaligaw at nagdulot sa iyo ng malubhang pinsala. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Agad niyang tinanggihan ang kanilang mga taon ng pagsisikap. Sinabi ng lalaking nakasuot ng itim na damit, ang landas ng paglilinang ay sinimula ng isang tao at sinisira ng kapalaran bago pumasok sa kataas-taasang landas. Kailangang bumalik ang isa sa kalikasan. Sa huli, ito ay tungkol sa paglinang ng kanyang ranggo at kaluluwa sa paglilinang. Sa labas ng Forlet Land ngayon, anuman ang cultivation rank o ang supernatural powers na taglay ng isa, lahat sila ay masyadong nakatuon sa kapangyarihan. Ito ay masyadong nakaliligaw. Kumunot ang noo ni Truett at nagtanong, "Kung gayon, maaari ko bang itanong kung ano ang tamang paraan ng paglilinang?" Ngumiti ang lalaking nakasuot ng puti at sinabing, "Narinig mo na ba ang Jadhe tablet?" Nataranta ang lahat sa kanyang sinabi. Dahan-daang sinabi ni James, "Gray clouds and the chimes of 10,000 bells. The Marcy Ice combat form that surpasses Genesis power. Nirvana golden bones and a body emitting colorful light rays. Pure cultivation power and great achievements." Tumango ang lalaking nakasuot ng puting damit at sinabing, "Hindi lang ito mga alamat, at hindi rin mga random na tula na ginawa ng isang tao. Sa katunayan, ito ay mga mahahalagang kinakailangan upang maabot ang Declan rank." Ang unang apat na pangungusap ay ang pangkalahatang mga patnubay. Ang huling apat ay ang kakanyahan. Mapagpakumbaba na sabi ni Rebella, "Paki-enlighten US." Nakangiting sabi ng nakaitim na damit, "Ngayon mo lang nakita. Noong nilinang ng kaibigan mo ang ultimate golden body, ang makakapal na kulay abong ulap ay natakpan ang kalangitan." Pagkatapos, ang tunog ng mga kampana ay umalangaw sa buong lugar. Sabay-sabay na tumango ang lahat. Nakangiting sinabi ng lalaking nakasuot ng itim, nakabisado na niya ang Third Marcy Ice combat form. Ang ikalawang kalahati ay ang pinakamahalaga. Nakakuha siya ng Nirvana Golden Body at Golden Body sa Years One Dale Ranks 9th Tribulation. Kahit na mayroon siyang gininto ang katawan sa Years One Dale Ranks 9th Tribulation, mahaba pa ang lalakbayin niya. Tinitigan ni Truett ang matatandang lalaki at nagtanong, "Maiintindihan ko ba ito ng ganito?" Bagamat nakagawa si James ng Ultimate Golden Body, kwalipikado lang siyang makapasok sa Declan rank. Tumango ang lalaking nakasuot ng puting damit at sumagot, "Tama.
Kahit na, bihira lang na may nakakatugon sa mga kwalipikasyon. Mahinahong sinabi ng lalaking nakasuot ng itim, napakataas kasi ng threshold para makapasok sa Declan rank. Para sa hindi mabilang na mga henerasyon, halos isang dakot ng mga tao ang maaaring maabot ang ranggo. Napatingin ang lahat kay James at sabay na napabuntong hininga. Hindi nila inaasahan na magiging ganoon kataas ang threshold para maabot ang Declan rank. Hindi katakataka na napakaraming nakatagong powerhouse na may pambihirang supernatural powers ang nanatili sa Years 1 Dale Rank's 9th Tribulation ng napakatagal. Biglang tanong ni Rubella, paano ang quasi-Dalecon rank? Tumawa ang lalaking nakasuot ng puti at sinabing, iniisip lang nila na sila ay matataas at makapangyarihan. Ang Zaclan at Dalecon rank lang ang umiiral. Saan nagmula ang quasi-Dalecon rank? Bumantong hininga ang lalaking nakasuot ng itim, akala nila ang pagtutok sa kapangyarihan ay ang paraan. Gayunpaman, sinisira lang nila ang kanilang paglaki. Iniisip nila na ang kanilang cultivation base ay walang kapantay, ngunit sila ay mga puno lamang na may bulok na mga ugat. Mas mataas ang kanilang ranggo sa pagtatanim, mas hindi matatag ang mga ito. Sa tingin nila ay makapasok sila sa Dalecon rank after gaining some historical power. Panaginip lang. Lumiwanag ang mga mata ni Adair at sinabing, naiintindihan ko. Upang makapasok sa Dalecon rank, kailangan nating maging katulad ni James. Dapat nating pagbutihin ang ating cultivation base, katawan, at buto ng sabay-sabay. Tumingin sa kanya ang lalaking nakasuot ng itim at sinabing, matalino ka. Naintindihan mo ang ipinaliwanag ko. Sa iyong kasalukuyang cultivation rank, hindi pa huli ang lahat para mag-adjust. Kung hindi, huli na ang lahat kapag naabot mo ang 9th Tribulation ng Years 1 Dale rank. Ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim at nakangiting sinabi, dapat mong pagbutihin ang iyong kaluluwa, laman, meridian, buto at enerhiya ng magkasama. Maaaring mukhang isang mabagal na proseso, ngunit ang iyong pangkalahatang lakas sa pakikipaglaban ay magiging mas malakas. Kung makakamit mo ito, hindi na magiging big deal ang pakikipaglaban sa mga kalaban na mas mataas sa iyo sa cultivation rank. Tinitigan ni James ang lalaking nakasuot ng itim at nagtanong, dahil ikaw ang nagtatag ng Marcy Ice Combat Form, paano kung bigyan ang aming grupo ng ilang mga tips sa pagsasanay upang sila ay umunlad din? Tumawa ang lalaking nakasuot ng itim na damit at sinabing, talagang matapang ka sa mga kahilingang ito, hindi ba? Well, tutulungan ko sila dahil nagtanong ka na. Pagkatapos magsalita, iwinagayway ng lalaking nakasuot ng itim ang kanyang kamay, at ilang itim na bola ng enerhiya ang lumitaw sa kawalan. Mabilis na inabot ng lahat ang mga itim na bola ng enerhiya na para bang nakakita sila ng magagandang kayamanan. Pagkatapos, lumingon sila kay James na may pasasalamat. Tumingin ang lalaking nakaitim na damit kay James at sinabing, walang anuman para sa iyo. Tutal na abot mo na ang 3rd Marcy Ice Combat Form. Sa susunod na form, hindi na kita matuturuan. You'll have to go sa pinagmulan ng Marcy Ice Combat Form upang mahanap ito. Bahagyang tumanggaw si James. Biglang sumingit ang lalaking nakasuot ng puting damit, wala akong masyadong maibibigay na regalo maliban sa lihim na sining ng pag-iipon ng kapangyarihang pangkasaysayan. Pagkatapos magsalita, ikanaway niya ang kanyang kamay, at maraming nakasisilaw na bola ng enerhiya ang lumutang sa lahat. Nagmamadaling tinanggap ng grupo ang mga energy ball at lumuhod para ipahayag ang kanilang pasasalamat. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay tumingin kay James at sinabing, mayroon ka ng Nirvana Golden Bones at Ultimate Golden Body. Maaari mong gawing historical power ang Genesis, kaya hindi mo na ito kakailanganin. May iba pa akong ibibigay sa iyo. Ano ito? Curious si James. Nakangiting sabi ng lalaking nakasuot ng puti, the Forlet Land. Nagulat ang lahat at natahimik ang lalaking nakasuot ng puting damit na iniregalo ang buong Forlet Land kay James. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay biglang naglabas ng ilang Snow White lights patungo kay James. Nabalot ng mga ilaw ang katawan ni James. Kaagad pagkatapos, isang 5 antas na fluorescent pagoda ang lumitaw sa kanyang kamay. Bago pa makabawi si James sa pagkabigla, mabilis na nawala ang katawan ng 2 matandang magsasaka. Hindi nagtagal, tuluyan na silang nawala. Sir, salamat.
Matapos marinig ang galit na sigaw ng grupo, inangat ni James ang kanyang ulo at nakitang nawala na ang matandang lalaki. Matapos ang mahabang katahimikan, napalingon ang lahat kay James. Itinaas ni James ang pagoda at sinabing, "Atin na ang Forlet Land." Nang hihinayang tanong ni Rebella, nalipol ba silang dalawa? Napabuntong hininga si James, they were remnant souls of two peerless powerhouses. Hindi may iwasang mapahamak sila. Pagkatapos magsalita, lumingon si James at tumingin sa lahat, at sinabing, sana maalala ng lahat ang itinuro sa kanila. Huwag ituloy ang bulag na pagpupursige sa mas mataas na ranggo ng paglilinang. Sa halip, tumuon sa pagpapabuti ng iyong katawan, buto at kaluluwa. Ito kaya sila ay nasa parehong antas. Ayokong maabot mo lang ang 9th tribulation ng Years 1 Dale rank. Gusto kong maabot ng lahat ang Declan rank. Nagpalitan ng tingin ang grupo, saka tumango. Tinitigan ni Truett si James at malamig na sinabi, maaari mo bang ipakita sa amin ang ultimate golden body, James? Nabalot ka ng nakakasilaw na liwanag ngayon lang, at hindi ako makakita ng malinaw. Sinulyapan ni James ang mga babaeng may umaasang mukha at inikot ang mga mata. Bakit ang hilig ninyong makakita ng katawan ng lalaki mga babae? Tuldok panipik. Ang mga babae ay hindi nakaimik ngunit curious pa rin na makita ang kanyang ginintoang katawan. Bumantong hininga si James, saka tumalon sa ere. Lumingon siya at pinaandar ang kanyang nakasisilaw na ginintoang katawan. Sumasayaw ang kanyang mahabang buhok, at ang kanyang asul na balabal ay kumikislap. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay ang Tai Chi, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Isang itim na puwersa at puting puwersa ang dam-aloy sa kanyang katawan. Para siyang isang makapangyarihang Diyos ng digmaan, maharlika at dominante. Napabulala si Truett, wow. So that's the ultimate golden body. Napabuntong hininga si Zitlali at sinabing, ang lakas mo ngayon, James. Masayang sinabi ni Seisha, nakakuha ka ng isang malaking pagpapala, guro. Ito ay isang tunay na pagbubukas ng mata. Emosyonal na sinabi ni Rebella, the ultimate golden body. It's basically a ticket to the Declan rank. Sa sandaling iyon, itinaas ni James ang pilak na pagoda sa kanyang kamay. Sa isang pag-iisip, tatlong itim at puting kislap ng liwanag ang bumaril patungo sa katimugang dulo ng larangan ng digmaan. Agad na binalot ng itim at puting liwanag ang tatlong Agad na binalot ng itim at puting liwanag ang tatlong walang kaluluwang powerhouses na tinatakan ng violet gold na masasamang espiritu. 1/3. Ang tatlong walang kaluluwang powerhouse ay pag-aari ni na Franciscus, Thea at Yegor. Bagamat wala silang malay, hindi hinayaan ni James na patayin sila ng mga masasamang espiritong kulay violet. Inalagaan ni James ang mga taong ito at iginagalang sila. Hindi alintana kung sila ay mula sa isang nakaraan o kasalukuyang buhay, sila ay pareho pa rin sa kanya. Biglang sinabi ni Lysia, gutom na ako, Master. Hindi ko ba sila kakainin? Para silang high-grade elixir. Naramdaman ni James ang panginginig sa kanyang gulugod. Mabilis siyang ngumiti at sinabing, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng maraming elixir. Pagkatapos magsalita, itinaas ni James ang kanyang kamay at inalala ang mga violet gold spirit. Pagkaraan, bumagsak siya sa sahig. Mabilis siyang pinalibutan ni na Truett, Zitlali, Rebella, Adair at Seisha. Napatingin sila sa kanya na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Tumingin si Truett kay James at sinabing, actually, it's nothing special. It's just some black and white. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ikinaway ni James ang kanyang kamay at pinalipad siya ng malakas na hangin. Nang marinig ang sigaw ni Truett, humagalpak ng tawa ang grupo ng mga babae. Huminga ng malalim si James at sinabing, kung sino man ang maraming high-grade elixir, pakibigay sa akin. Kung hindi, malapit nang kainin ni Lysia ang laman ng tao. Meron ako. Nagmamadaling ikinaway ni Rebella ang kanyang kamay, at 10,000 core sa Years 1 Dale ranks 9th tribulation ang lumitaw sa kawalan. Agad naman silang kinuha ni James. Samantala, ang iba naman ay nagpahayag ng kanilang mga reklamo. Guro, naglabas si Truett ng mga core.
Yeah. True, it was too much. He put on a display of affection in front of us, then collected the course. Nabugbog na siya ni Zitlali, pero tumanggi siyang ibigay ang mga ito. Mabilis na bumalik si Truett, na nagsasabing, huwag kang gumawa ng mga maling akusasyon laban sa akin. Nag-aalala ako na dadalhin mo sila ng walang ingat, at sa halip ay mas makakasama ito. Iniingatan ko lang sila. Pagtingin kay Truett, tumaas ang kilay ni James at sinabing, lalo kang nagiging katulad ni Quattro. Nag-pose agad si Truett at sumagot, Quattro. Kasing gwapo ko ba siya? Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umupo si James sa grupo. Bagamat nakamit na niya ang ultimate golden body, nahaharap siya sa dalawang malalaking problema. Una, hindi pa niya naaabot ang rurok ng 8th tribulation ng Yereswan-Dale rank. Kaya naman, hindi niya makontrol ng maayos ang kanyang historial power at Marcy Ice power. Pangalawa, masyadong mababa pa rin ang kanyang cultivation rank. Kung aalis sila sa Forlet Land nang hindi matagumpay na nililinang ang sining na ibinigay ng magsasaka na nakasuot ng itim, maaaring makubkob sila ng Timaeus sect. Pagkatapos ng ilang talakayan, nagpasya ang grupo na magtanim sa Forlet Land ng ilang sandali. Pagkatapos ng lahat, si James ang may-ari ng lugar, at maaari silang manatili hanggat gusto nila. Nag-set up si James ng time formation sa paligid ng grupo. Pagkatapos, nagsimula ang lahat sa paglinang. Sa pangunahing bulwagan ng Timaeus sect, nagpabalik-balik si Gladwin sa harap ng nakatindig na si Layla. Hinangaan niya ang lakas ni Layla, ang matanda sa pagpapatupad ng batas ng Timaeus sect. Gayunpaman, tapat siya kay Zachary. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Gladwin, sumasang-ayon ka ba sa kasal, Layla? Hindi, tiyak na sabi ni Layla. Lumapit si Gladwin kay Layla at tinitigan ang mga mata nito. Then, he asked, dahil ba hindi mo pa rin nakakalimutan ang 49? Alam kong may nararamdaman ka pa rin sa kanya. Pinutol siya ni Layla at malamig na sinabi, ano ang punto mo, dakilang tagapagtanggol? Kumunot ang noo ni Gladwin at sinabing, kung yan ang gusto mo, tutulungan kita. Gulat na tinitigan siya ni Layla at naisip, tulungan mo ako. Kaya tutulungan niya ba akong tumakas sa kasal at hahayaan akong hanapin ang 49? Nang makita ang pagbabago sa mukha ni Layla, ngumiti si Gladwin at sinabing, I'll let you in on a secret. Lumapit si Gladwin kay Layla at bumulong ng ilang salita. Nagulat na sabi ni Layla, imposible yan. Tinitigan ni Gladwin si Layla at sinabing, kami lang ang nakakaalam nito. Sa kanyang hindi mapagkakatiwala ang ugali, sa tingin mo ba hahayaan niya tayong asikasuhin ang mga gawain ng Timaeus sect? Huminga ng malalim si Layla, tumalikod, at sumagot, pinalaki at sinanay niya ako. Hinding-hindi ko. Layla, naputol ang sasabihin ni Gladwin, hindi mo ba naiintindihan? Ginagamit ka lang niya. Ang pagpapakasal sa anak niya ay bahagi ng plano niya. Ikaw ang pinakabata sa Timaeus sect na nakaabot sa Yereswan-Dale ranks 9th tribulation. Tuk-tok. Natahimik si Layla. Alam niya ang lahat ngunit nagkunwaring hindi niya alam. Tumingin si Gladwin sa kanya at iminungkahi, magsanib puwersa tayo at pabagsakin siya. Ikaw ang magiging dakilang tagapagtanggol at sa wakas ay makakapagpasya ka na sa iyong sariling kapalaran. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, isang malakas na dagandong ang nagmula sa kawalan sa labas. Gulat na lumabas ang dalawa sa main hall. Mula sa gilid ng Demon Prison, maraming neon lights ang nagpapaliwanag sa kalangitan. Isang quasar phoenix at maraming ginintoang dragon ang makikitang gumagalaw sa kalangitan, tila lalamunan na ang langit at lupa. Nanlaki ang mga mata ni Gladwin sa gulat. Pagkatapos ay sinabi niya, nasa direksyon iyon ng Forlet Land. O maaaring ito ay ang Demon Prison. Hindi sumagot si Layla sa kanya. Tumalon siya sa hangin at pinagmasdan ang sitwasyon. Isang quasar light ang nakapalibot sa gilid ng Demon Prison's edge, na nagpapaliwanag sa buong lugar. Nagulat na sabi niya, that's the Forlet Land. May kakaibang nangyayari doon. Baka babalik na siya. Pagkatapos magsalita, nawala sa isang iglap si Layla. Magsasalita na sana si Gladwin nakakatalon lang sa ere pero nakaalis na si Layla. Ang hirap mo talagang harapin. Ikaw at ang 49 ay pareho kong sanglaan.
Hinding-hindi ka makakatakas. Pagkatapos magsalita, lumitaw ang figure ng santo sa kalapit na kawalan. Mr. Gladwin, may kakaibang nangyayari sa Demon Prison. Darating na ba ang maldita na Dark Heavenly Path? Tumingin si Gladwin kay Saint, at isang masamang kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Gusto mo bang pumunta? Huminga ng malalim ang santo at sinabing, pumunta na doon si Layla, di ba? Tapos, syempre, kailangan kong pumunta. Pagkatapos magsalita, ang santo ay nagmamadaling pumunta sa Demon Prison nang hindi hinintay na sumagot si Gladwin. Dumating si Layla at ang Saint ng Timaeus sect sa pasukan ng Demon Prison. Nagulat silang dalawa sa mga sinag ng liwanag na nagmumula sa Demon Prison na patungo sa Forlet Land. Nasa likod ng santo ang kanyang mga kamay habang nanunuya, paano nanggagaling ang isang mahiwagang phenomenon sa Forlet Land. Hindi ang mga demonyo ang nagsisikap na makayanin ang mga kapigatian, tama ba? Naiinis na tumingin sa kanya si Layla at sinabing, anong ginagawa mo rito, Yonlev? Wala ka bang gagawin? Napabuntong hininga si Yonlev, huwag kang umarte, Layla. Magiging mag-asawa tayo. Shut up. Hindi ako papayag sa kasal. Agad naman siyang pinutol ni Layla. Hinawakan ni Yonlev ang kwelyo ni Layla at nginisyan, pinalaki ka ng tatay ko at itinanam sa kaluluwa mo ang Dedgori bugs. Kabisado ko na ang secret art na kailangan para kontrolin ang Dedgori bugs. Kapag na-activate ko na ang mga bugs sa kaluluwa mo, magiging tormented to the point na hihilingin mo na sana patay ka na lang. I advise you to be obedient, and I can treat you better. Or else, ikaw ay isang kasuklam-suklam, walang hiya, hamak na bastard. Biglang, isang malakas na boses ang nagmula sa Hod Passage, na hamarang kay Yonlev. Tumingin sina Layla at Yonlev sa pinanggalingan at nakita ang isang gwapong binata na nakasuot ng puting robe na naglalakad palabas ng quasar lights. Agad na nagdilim ang mukha ni Yonlev matapos makita ang lalaki. Ikaw pala. Akala ko selyed ka na sa Forlet Land. Kamusta ka pa? Ngumiti si Truett at mapang-asar na sinabi, nabigo ka ba? Hinanap mo ba ako kung saan-saan pagkatapos umalis sa pag-iisa? Nagdilim ang mukha ni Yonlev, at mapagpakumbaba niyang sinabi, natutuwa akong malaman mo. Oras na para maghayganti ako sa kahihiyan na idinulot mo sa akin. Kakapasok mo pa lang sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Mukhang hindi talaga naaayon ang talento mo sa titulong Genius Cultivator mo. Ngumiti si Truett at sinabing, bueno, paano ang iyong cultivation na rango? Sarcastic na sabi ni Yonlev, nasa tuktok na ako ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Madudurog kita sa isang kamay. Natatakot ako. Marami ka bang elixir? Pinag-cruise ni Truett ang kanyang mga kamay sa dibdib at nagkunwaring nanginginig sa takot. Ang mga salita ni Truett ay nag-trigger kay Yonlev, na nagpagalit sa kanya. Itinaas ni Yonlev ang kanyang kamay, sinusubukang atakihin si Truett. Isang makapangyarihang Genesis ang dumaan kay Truett. Gayunpaman, matatag siyang tumayo sa kinatatayuan at hindi umiwas. Sa halip, ngumiti siya ng nakakatakot. Lumapit ang Genesis ni Yonlev ngunit naharang ito ng isang uri ng harang at sumabog. Samantala, si Truett ay ganap na hindi nasaktan. Gulat na napatingin si Yonlev, pagkatapos ay sumigaw, imposible iyan. Isa ka lang mahina sa mababang grado ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Paano mo naharang ang pag-atake ko? Hindi siya pinansin ni Truett at tumingin kay Layla. Pagkatapos, tinanong niya, gusto mo bang masangkot dito, Elder Layla? Walang pakialam na sagot ni Layla, it's a matter between you two and has nothing to do with me. Kung gayon, magiging madali itong ayusin, ngumiti si Truett, tumingin sa galit na si Yonlev, at sinabing, kung kaya kitang talunin habang nasa 5th Tribulation ng Years 1 Dale rank, magagawa ko ulit ang ganoon. Pagkatapos magsalita, isang malakas na kulay abong liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Truett, at ang kanyang chrome ay tumaas ng husto. Napabuntong hininga si Yonlev, ang ikalawang Marcy Ice Combat Form. Hindi ko inaasahan na nilinang mo ang Marcy Ice Combat Form sa Forlet Land. Kung ganoon, dapat kong tiyakin na mamamatay ka ngayon. Pagkatapos magsalita, humakbang siya at sinugod si Truett. Kabanata 6110.
Ngumuso si Truett at lumundag sa langit para saluhin si Yonlev. Nagpatawag siya ng Golden Sword Light at pinagsama ito sa lakas ng Marcy Ice Combat Form. Sa kabila ng pagiging nasa mababang grado ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation, nagkusa siyang umatake. Galit na binasag ni Yonlev ang ginintoang Sword Light, pagkatapos ay naghanda para sa isang counterattack. Gayunpaman, ang katawan ni Truett ay biglang kumandat at nagsimulang sumugod patungo sa Hod Passage. Duwag. Tumatakas ka ba talaga? Nagmura si Yonlev, pagkatapos ay sinundan si Truett. Napansin ni Layla ang plano ni Truett at nagmamadaling sumigaw ng, "Huwag kang sundan." Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Pagkatapos pumasok ni Yonlev sa Hod Passage, ang intersection ay kumikislap ng maliwanag at nagsara. Imposible. Paanong nangyayari ito? Naguguluhan si Layla. Sa kaalaman ni Layla, ang Hod Passage ay nilikha ng dalawa sa mga ninuno ng Timea sect na may natatanging supernatural powers. Imposibleng selyuhan ang Hod Passage nang hindi naabot ang lakas ng Quasi-Declon rank. Gayunpaman, nasaksihan niya na ang daanan ay tinatakan. Agad na nagpatawag si Layla ng gintong dragon at inatake ang selyo. Sa isang malakas na putok, ang gintong dragon ay sumabog. Gayunpaman, ang pasukan ng Hod Passage ay hindi gumagalaw. Biglang may pumasok sa isip ni Layla. Tinitigan niya ang pasukan at bamulong, kinilala ba ng Forlet Land ang isang master? Nakontrol ba ito ng 49? Pinadala ba niya rito si Truett para akitin si Yonlev sa Forlet Land at i-seal siya? Naabot na ni Yonlev ang rurok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Maaari bang magkaroon ng pagkakataon ng 49 at ang kanyang mga kaibigan laban sa kanya? Tamang-tama sa marka ang haka-haka ni Layla. Matapos sundan ni Yonlev si Truett sa Hod Passage, napagtanto niyang may mali. Sumugod si Truett sa Forlet Land, pagkatapos ay tumayo sa pasukan na may mapanuksong ngiti. Galit na galit, mabilis na sinugod siya ni Yonlev. Gayunpaman, bumagsak siya sa isang harang at napaatras. Gulat na sigaw ni Yonlev, "Imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Isa akong powerhouse sa tuktok ng 9th Tribulation ng Years 1 Dale rank. Paano ako mapipigilan ng isang harang lang?" Pagkatapos magpakawala, iniunat niya ang kanyang mga palad at hinampas ang harang gamit ang kanyang makapangyarihang Genesis. Gayunpaman, ang hadlang ay hindi nasaktan. Umungol si Yonlev, "Kasuklam-suklam ka, Truett." Muli, sinuntok ni Yonlev ang harang. Gayunpaman, walang epekto ang kanyang pag-atake. Tumingin si Truett mula sa kabilang panig ng harang, pagkatapos ay itinaas ang kanyang gitnang daliri kay Yonlev. Galit na galit si Yonlev, at gusto niyang magalit. Sa sandaling iyon, maraming iba pang nabubuhay na nilalang ang lumitaw sa likod ni Truett. Nasa harap ng lupa si James. Napangiti si James matapos makita si Yonlev na nakulong sa Hod Passage. Sinadya niyang gawin ang kakaibang phenomena para maakit ang ilang malalakas na magsasaka para makapagsanay ang kanyang mga kaibigan. Sa kanyang sorpresa, nakakuha siya ng isang magandang kasosyo sa pagsasanay para sa kanila. Biglang may naisip si James at nagtanong, "Nasaan si Layla?" Kabanata 6111. Tumalikod si Truett sabay ngiti, ayaw sumama ni Layla. "This one guy should be enough, James." Bagamat nakakonsumo siya ng maraming elixir para mapabuti, nasa tuktok pa rin siya ng Years 1 Dale rank. Ika-9 na kabigatian, kung tutuusin. Pinanood ni James si Yonlev na sumisigaw mula sa loob ng Hod Passage at nabigo siyang nagsabi, "I was hoping that either Zachary or Gladwin came up. Oh well. This guy is Zachary's son, right? With him here, Zachary will come pretty soon. Kapag nagpakita siya, ikukulong natin siya sa Forlet Land at dahan-daang pahihirapan." Lumingon si James sa grupo sa likod niya at nagtanong, "Sino ang gustong mauna?" Hindi pinapayagan ng mga may mas malaking gap sa lakas. Tumingin si Rebella kay James at nagtanong, "Ako. Bagamat nasa First Marcy Ice Combat Form pa lang ako, isa akong cultivator sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation Upper Grade. Ang aking katawan, buto at kaluluwa ay umabot sa parehong ranggo. Kaya ko gumamit ng ilang pagsasanay. Sige. Kung kaya mong talunin ang isang kalaban sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation Upper Grade,
dapat kaya mong umunlad sa peak sa tulong namin. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at pagkatapos ay isang itim at puting liwanag ang lumapit sa hadlang ng hod passage upang magbukas ng puwang. Agad na sumugod si Rebella sa hod passage. Pagkatapos, nagsara ang puwang sa likod niya. Nagmamadali siyang naglunsad ng mabangis na pag-atake kay Yonlev sa bilis ng kidlat. Tatlong nagniningning na karayom ng yelo ang bumaril. Si Yonlev, na galit pa rin, ay hindi nakaiwas sa oras, at ang tatlong karayom ng yelo ay tumusok sa kanyang katawan. Napasigaw siya, tumalikod, at nilahad ang palad. Gayunpaman, mabilis na na-neutralize ni Rebella ang kanyang Genesis. Napatalon si Yonlev ng airwaves at bakas sa mukha niya ang takot. Nang makita niyang ang umatake ay si Rebella, lumiwanag ang mukha nito sa tuwa. Ako ito, Rebella. Hindi mo ba ako nakikilala? Malamig na sabi ni Rebella, syempre, kilala kita, Yonlev. Anak ka ng pinuno ng Time sect. Kumunat ang noo ni Yonlev matapos mapansin ang puot sa boses ni Rebella. Gusto mo akong patayin? Dahan-daang itinaas ni Rebella ang kanyang tatlong pilak na karayom at sumagot, ayokong madumihan ang aking mga kamay ng iyong dugo. Gayunpaman, kailangan ko ng ilang pagsasanay. Pagkatapos magsalita, humakbang pasulong si Rebella at inihagis ang kanyang mga karayom sa yelo. Umiwas si Yonlev at agad na gumuhit ng isang mahaba at nagniningning na gintong espada. Naglaslas siya, at hindi mabilang na gintong sword energies ang tumagos sa hod passage. Sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake, agad na pumasok si Rebella sa First Marcy Ice combat form. Gayunpaman, nasugatan pa rin siya ng gintong sword energies, na binabad ang kanyang katawan sa dugo. Pinaikit ni Rebella ang kanyang mga mata at sinabing, ang pangunahing espada. Sayang ang pagkakaroon mo ng sandata na ito. Humakbang siya at mabilis na inabot si Yonlev. Pagharap sa Mar-Ingel na Chrome, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yonlev. Mabilis siyang umatras at mabilis na nagpakawala ng ilang atake ng palad. Gayunpaman, madaling hinarang ni Rebella ang kanyang mga pag-atake. Si Yonlev ay umatras sa pasukan ng hod passage. Nabangga siya sa harang at nabalot ng isang pagsabog ng Quasar Lightning, na naging sanhi ng panginginig ng kanyang katawan. Agad na inagaw ni Rebella ang pangunahing espada mula sa kanyang kamay, itinusok ito sa kanyang katawan. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Yonlev at isang nakakatakot na liwanag ang lumabas sa kanyang katawan, na nagpapalayo kay Rebella. Pagkatapos, agad siyang kumawala sa Quasar Lightning. Malamig na bumantong hininga si Rebella na nakabalanse sa malayo, hindi ko akalain na binigyan ka ng Had Swift Art ng tatay mo. Ganun pa man, mahina ka pa rin na mamamatay. Nang malapit na niyang harapin ang huling suntok, pinadalhan siya ni James ng telepatikong mensahe. It'll be useful to keep him. Yung iba kailangan pang mag-practice, kaya wag mo siyang patayin. Kabanata 6112. Marahan na bumantong hininga si Rebella, sa kanilahad ang palad. Agad na pinaalis ng kanyang Genesis si Truett sa malayo. Pagkatapos, mabilis siyang nagpakita sa pasukan ng hod passage. Isang sinag ng liwanag ang pinakawalan ni James at gumawa ng puwang para makaalis siya. Rebella said disdainfully, hindi man lang siya kalaban. Punching bag lang siya. Tumingin si James kay Adair at sinabing, nasa second Mauritius combat form ka na. Gusto mo bang subukang kunin siya? Tumingin si Adair kay Truett at sinabing, pareho tayo ng cultivation rank. Maaari tayong magsanib puwersa laban sa kanya. Sige. Tumango si James. Agad na pumasok sina Adair at Truett sa hod passage, pagkatapos ay naglunsad ng mga pag-atake laban kay Yonlev. Si James ay sadyang nagplano para sa kanilang practice session. Ang Forletland ay mahiwaga, kaya ginamit niya ito para sa kanilang kapakinabangan. Sinadya niyang lumikha ng isang mahiwagang kababalaghan na may mga makukulay na ilaw, umaasa na maakit ang ilan sa mga powerhouse ng Time sect sa Forletland. Kapag ang kanilang kuryosidad ay pumalit at pumasok sila sa hod passage, hindi sila maaaring umalis, anuman ang kanilang ranggo sa paglilinang. Hindi inasahan ni James na ang santo ng Time sect ang kanilang unang mahuhuli. Inaabangan niya ang pagpapakita ni Zachary at Gladwin. Samantala, si Zachary ay nag-iisa sa isang misteryosong lugar ng Time sect.
Mula nang siya ay malubhang nasugatan mula sa pagbaba sa kultibasyon na ranggo, siya ay nanatili sa lugar na sinusubukang gumaling. Bagamat siya ay protektado ng dalawang ninuno ng kanilang sekta at nagawang panatilihin ang kanyang kultibasyon na ranggo sa tuktok ng Yerswandale Ranks 9th Tribulation, hindi pa rin niya matanggap na siya ay bumaba mula sa Quasi-Declan rank. Buti na lang at may lihim pa siyang sining. Hindi man siya makabalik agad sa Quasi-Declan rank, hindi rin siya masyadong nalalayo. Sa sandaling iyon, isang itim na figure ang bumagsak sa kanyang mahigpit na hadlang at lumapit sa kanya. Matapos makita si Zachary na nakaupo pa rin habang nakapikit, ang figure ay lumuhod sa isang tuhod. Anong nangyari, Layla? Tanong ni Zachary. Itinaas ni Layla ang kanyang ulo na may komplikadong ekspresyon, pagkatapos ay sinabi, mayroon akong proposal. Kabanata 6113. Hindi sumagot si Layla bagkus ay tinitigan niya ng malamig si Zachary. Nagtama ang kanilang mga mata, at naramdaman ni Zachary na parang hindi pamilyar at walang awa si Zachary sa tuktok ng 9th Tribulation ng Yerswandale rank na pinalaki niya. Ang Layla na palaging sumusunod sa kanya at dadaan sa apoy sa kanyang utos, ay tuluyan ng nawala. Dumilat si Zachary at sinabing, hindi lang ikaw ang nasa tuktok ng Yerswandale ranks 9th Tribulation. Maaari kong tanungin si Gladwin. Pinutol siya ni Layla, malamig na sinabi, mamamatay si Yonliv kung tatanungin mo siya. Nang inag ang kanyang katawan sa gulat, at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Tumingin ng diretsyo si Layla sa mga mata ni Zachary at sinabing, kailangan mo bang pilitin akong sabihin sa iyo bago maging handang makipagkompromiso? Nagdilim ang mukha ni Zachary, at sinabing may galit, gusto mo bang magrebelde, Layla? Ngumisi si Layla, rebelde. Tanungin mo ang sarili mo, Master. Simula nang sinundo mo ako noong 6 na taong gulang ako, itinapon mo na ako sa demon prison. Kailan ka pa naging interesado sa buhay ko? Umasa ako sa sarili ko para maabot ko ang kasalukuyang buhay ko. Mga tagumpay. Hanggang sa pumasok ako sa Yerswandale ranks 9th Tribulation 3 panahon ng mas maaga kaysa sa aking mga kapantay, napansin mo ako at binigyan mo ako ng titulo ng isang mababang ranggo na miyembro. Nagulat si Zachary sa kanyang sinabi at galit na sinabi, ikaw. Hindi siya pinansin ni Layla at nagpatuloy, sinabing, hindi mo inaasahan na naabot ko ang ika-9 na antas ng Yerswandale rank sa itaas na baitang ng Yerswandale rank. Ito ay pagkatapos lamang na pumasok ako sa tuktok ng Yerswandale ranks 9th Tribulation na kayo ni Gladwin ay nagsimulang mag-away tungkol sa pagiging aking amo. Galit na sigaw ni Zachary, Layla. Muling sumabad si Layla, gayunpaman, nagpapasalamat ako dahil ibinalik mo ako at pinalaki. Kaya, pinili kita bilang aking Panginoon. Mula nang pumasok sa iyong sekta, tinulungan kitang masakop at masira ang mga puwersa ng mga bansa. Nakuha mo ang hindi bababa sa kalahati ng teritoryo ng Timaeus sect. Tumingin si Layla kay Zachary, na madilim ang mukha, at sinabing, gayunpaman, ang lahat ay tila bagay na para sa iyo, at kinuha mo ako para sa ipinagkaloob. Hindi ko alintana na hindi mo ako ginantimpalaan, ngunit paano tinanim mo ba ako ng Deadgory Bugs? Alam kong hindi mo ako gustong italaga bilang matanda sa pagpapatupad ng batas ng sekta ngunit kinailangan dahil hindi nakayanan ng Grand Patriarch ang iyong mga paraan at nakialam. Hindi na nakatiis si Zachary at hinawakan si Layla sa kwelyo. Sa tingin mo ba hindi kita papatayin? Kalmadong sinabi ni Layla, may lakas ka ba para gawin iyon? Wala ka na sa Quasi-Declan rank. Pareho tayong nasa Yerswandale ranks 9th Tribulation peak. Pakiramdam ni Zachary ay para siyang tinamaan ng kidlat. Nanlaki ang kanyang mga mata at pangamatapos banggitin ni Layla ang kanyang cultivation rank. Imposible. Ito ay imposible. Paano nalaman ni Layla ang tungkol dito? Ang dalawang ninuno lang ng sekta namin ang nakakaalam. Ang alam lang ni Gladwin na nasaktan ako. Oh, tama. Nariyan ang madilim na landas sa langit. Hindi kaya nakipagsabuatan na si Layla sa kanya. Pinandilatan ni Zachary si Layla, pagkatapos ay tumawa ng galit, nakikita ko kung paano ito, Layla. Nakipagsabuatan ka sa Dark Heavenly Path at nagkalat ng tsismis sa pagtatangkang kunin ang Timaeus sect. Napaka-ambisyosa mo.
Binitawan niya si Layla, gumawa ng ilang hakbang, at sinabing, lagi kong iniisip kung paano naging Genesis Black Lotus ng Dark Heavenly Path. Kabanata 6114. Sa iyong lakas, maaari mong durugan ang karamihan sa mga cultivator sa tuktok ng Yereswandale Ranks 9th Tribulation. Dapat ay nagawa mong ihinto ang Genesis Black Lotus. Ngayong pag-isipan ko ito, lahat ay may katuturan. Tinulungan mo ang Dark Heavenly Path na sumanib sa Genesis Black Lotus, na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang Yereswandale Ranks 9th Tribulation Peak at magdala ng kaguluhan sa Genesis Worlds. Nadismaya si Layla sa mga absurd na salita ni Zachary na ikinagalit niya. She said, "You're stubborn, arrogant, and distrusting. Not only that, you never own up to your mistakes. You're also scheming and exploiting everything you can. That's the person you are." Ginamit mo ang parehong paraan upang parusahan ang matanda na sumalungat sa iyo. Pagkatapos, ginawa mo rin ang 49. Nag-aalala ka lamang sa paglilinang, interes, at kapangyarihan. Ngunit naranasan mo na bang magtiwala sa sinuman sa iyong buhay? Napag-isipan mo na ba ang iyong mga pagkakamali? Napaawang ang labi ni Zachar Persecond sa galit matapos siyang tahasan ni Layla. So nalaman mong bumaba ang cultivation rank ko at sa tingin mo kaya muna akong haminin ngayon. Binabalaan kita, Layla. Huwag mong isipin na magagawa mo ang gusto mo dahil lang sa hindi mo na mabilang na labanan at kaya mong talunin ang iba pang mga cultivator sa Yereswandale Ranks 9th Tribulation. Hindi ko na kailangan pang labanan ka. Sisirain ka ni Gladwin sa salita ko. Sinaman siya ng tingin ni Layla at ni Nishan, so may pinagkakatiwalaan ka. Sayang naman yung taong pinagkakatiwalaan mo ay nagbabalak na tanggalin ang posisyon mo. Nanlaki ang mga mata ni Zachary sa hindi makapaniwala. Naisip niya sa sarili, Gladwin. Siya ba ang nang-aagaw? Kung gayon paano niya nalaman na bumaba ang aking cultivation? Guro, napabuntong hininga si Layla at sinabing, ito na ang huling beses na tatawagan kitang ganito. Para magpasalamat sa pag-akay mo sa akin sa landas ng paglilinang, gagawin ko ang huling bagay na ito para sa iyo. Pagkatapos nito, hindi na tayo may utang na loob sa isa't isa kung tungkol sa kasal, hindi ako karapat-dapat sa iyong anak. Pagkatapos magsalita ay tumalikod si Layla. Aalis na sana si Zachary at sumigaw. Layla. Napahinto si Layla sa kanyang mga hakbang ngunit hindi lumingon. Kinakabahang sabi ni Zachary, I see how it is. Gladwin tried to win you over to overthrow me, right? Pakiusap, nakikita na tayo ay naging guro at disipulo, iligtas ang aking anak. Kakanselahin ko ang kasal, ngunit kailangan kong ilihim mo ang aking cultivation. Dahan-daang itinaas ni Layla ang kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata, at sinabing, pagkatapos kong iligtas ang iyong anak, aalis ako sa Timea sect. Wala nang kinalaman sa akin ang iyong mga gawain. Pagkatapos magsalita, humakbang si Layla sa kawalan at nawala sa harang. Bumagsak si Zachary sa lupa ng malakas na parang hinigop ang kanyang kaluluwa. Nawalan siya ng isang mahalagang pawn, isa na maaaring sugpuin ang hindi mabilang na powerhouses. Gayunpaman, hindi iyon ang pinakamasamang balita. Sa lalong madaling panahon, haharapin niya ang hindi mabilang na mga hadlang, at ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Timea sect ay malalagay sa alanganin. Para kay Zachary, na mas pinahahalagahan ang kapangyarihan kaysa buhay, ang kanyang susunod na hamon ay mahirap. Gayunpaman, kailangan niyang harapin ito kahit na ito ay kabayaran ng kanyang buhay. Layla, Gladwin, do you two really think it's possible to escape my grip? Maya-maya, dahan-daang tumayo si Zachary, at isang bola ng liwanag ang lumabas sa palad niya. Hindi mabilang na mga surot ang nagsama-sama at mukhang nakakatakot. Kabanata 6115. Lumitaw si Layla sa Hod Passage at tumayo sa pasukan. Saglit niyang pinagmasdan ng selyo, pagkatapos ay ibinuhos dito ang kanyang Genesis. Lumabas ka at tingnan mo ako, 49. Gayunpaman, hindi siya nakatanggap ng tugon. Huminga ng malalim si Layla at muling sinabi, bitiwan mo si Yonlev. Ako na lang ang papalit sa kanya. Nasa mas mataas na cultivation rank ako at mas malakas ang Genesis. I'll be a better option if you want to improve.
Hindi sinasagot ang mga tawag niya, at nagsimula siyang mabalisa. Alam kong naririnig mo ako, 49. Stop pretending to be inscrutable. Alam kong naging amo ka na ng Forlet Land. Lumabas ka dito. Nainip si Layla at nagmura, basta. Hindi ka ba gumawa ng ganoon kalaking eksena para akitin ako dito? Ngayong dumating na ako, bakit hindi mo ako pinapansin? 2/3. Damn it. Ikaw ang dahilan ng lahat. Hindi mo man lang ba ako makikita sa huling pagkakataon? Nang matapos siyang magsalita ay napansin niyang may nakatingin sa kanya. Agad niyang pinakawala ng kanyang zen at may nakita siyang madilim na figure sa malapit. Ang figure ay nakaupo sa isang malaking bato sa tuktok ng bundok at kumain ng mga core sa Yerswandale Ranks 9th Tribulation na parang candy. Siya ay tumingin maluwag at walang pakialam. Gayunpaman, nakita ni Layla na talagang nakakainis ang kanyang kilos. Bingi ka ba, 49? Dumilim ang magandang mukha ni Layla. Tumingin si James sa kanya at tinukso, I was waiting for you to cry. I heard you're about to marry Yunliv. Nandito ka ba para iligtas ang asawa mo para magpatuloy sa seremonya ng kasal? Napuno ng galit ang mukha ni Layla, at sumigaw, kalokohan. Hinding-hindi ako magpapakasal sa isang ipokrito na tulad niya. Nakangiting sabi ni James, kung gayon, wala itong saysay. Alam mo ang sitwasyon sa Forlet Land, ngunit nagmamadali pa ring mamatay. Naiinip ka ba sa pagiging powerhouse sa Yerswandale Ranks 9th Tribulation? Huminga ng malalim si Layla at sinabing, utang ko ang isang buhay at dumating upang bayaran ito. Kung hahayaan mo siya, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Tumingin si James sa kanya ng may pag-iisip. Ang kanyang pag-uugali ay kakaiba at hindi nababagay sa kanyang dating karakter. Malinaw na may nangyari. Pagkatapos ng pagtatapos, tumingin muli si James sa kanya at sinabing, sa halip na iyon, gusto kong marinig ang tungkol sa iyong kwento. Naiinip na sabi ni Layla, hindi ako storyteller. Kung hindi mo ako mapagkakatiwalaan, pwede akong pumunta doon bago mo palayain si Yunliv. Naisip ni James sa kanyang sarili, talagang may mali. Tinitigan niya si Layla at makahulugang sinabi, gagawin mo ba talaga lahat ng hiling ko? Napabuntong hininga si Layla, oo. Gagawin ko, sumpaman o kontrata ng kaluluwa. Dahil nakita niyang medyo matatag si Layla, hindi na nagpatuloy si James sa pag-aaksaya ng oras. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng ilang nakasulat na curse. Si Layla ay nakatayo nang hindi gumagalaw sa pwesto, pinapayagan ng mga inscription na bumalot sa kanya. Habang ang unang inscription ay lumubog sa kanya, itinulak ni James ang kanyang kamay at ibinuhos ang kanyang Genesis sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, hindi napigilan ni Layla ang sakit. Nakapulupot ang kanyang mga braso sa kanyang ulo, at bumagsak siya sa lupa, nagpakawala ng malungkot na hiyawan. Nang makita siya sa ganoong kahabag-habag na kalagayan, hindi na kayanan ni James na magpatuloy. Bigla niyang naisip ang lahat ng nangyari sa Timaeus sect. Kabanata 6116. Si Layla ay palaging tila malamig na parang yelo at hindi nakikiramay. Gayunpaman, palagi niyang tinutupad ang kahilingan nito ng walang kondisyon. Looking at her firm and tenacious attitude, James ay hindi maaaring makatulong ngunit mahanap ang kanyang cute. Naalala niya ang oras kung kailan sila huling naghiwalay ng landas. Nagkaroon ng pagkakataon si Layla na patayin siya sa Forlet Land at sirain ang kanyang kaluluwa. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya itong walang magawa at nag-aatubili na magdesisyon. Sa huli, hindi niya napigilan ang sarili na patayin siya at sa halip ay tinataka ng hard passage. Siya sa una ay isang mapanglait at mayabang na tao. Gayunpaman, nagbago siya at nagsimulang magkaroon ng damdamin. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pag-ibig ay hindi nasusuklian. Bagamat walang balak si James na magmahal ng ibang babae, hindi niya mapigilan ang mga ito na magtago ng nararamdaman para sa kanya. Hindi niya kayang pahirapan ng isang taong gumamot sa kanya ng maayos. Maya-maya, dahan-daang bumangon si Layla sa lupa at nagtanong, is that Francisca's curse magic? Mukhang hindi ka pa nakakabisado. Malamig na sagot ni James, I'll give you one last chance. Maaring bumalik ka o patuloy na tanggapin ang sumpa. Lalala lang ang sakit.
Tanong ni Layla, mas masakit ba kaysa kamatayan? Naisip ni James, gusto na ba niyang mamatay? Nabaliw na ba siya? Dapat kong malaman kung bakit niya ginagawa ito. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata at hinampas ng dark inscription si Layla. Unti-unting lumitaw ang kaluluwa ni Layla sa kanyang isipan. Sinuri niya ang kanyang memorya at nakita ang isang malaking bilog ng pilak na liwanag. Sa loob ng pilak na ilaw ay isang bangkos ng mga surot na dumarami at lumalaki. Tila maaari nilang lamunin ang kanyang kaluluwa anumang oras. Mula sa curse magic na namana kay Franciscus, nalaman ni James na ito ay Deadgory Bugs. Ang Deadgory Bugs ay maaaring maging parasitiko at lamunin ang kaluluwa ng isang tao. Bagaman napakabihirang, maaari silang magparami ng mabilis pagkatapos maitanim sa kaluluwa ng isang buhay na nilalang. Anuman ang cultivation rank, ang muling pagkakatawang tao ay magiging imposible kung ang isang tao ay nawasak ang kanilang kaluluwa ng Deadgory Bugs. Sino ang napakabagsik na nagtanim ng ganoong bagay sa kaluluwa ni Layla? Hindi nagpaliwanag si James at agad na pinaandar ang kanyang curse magic sa pang-apat na sukdulan para lamunin ang Deadgory Bugs. Di nagtagal, 2 thumb size na bug ang nalantad. Haha! So kayo pala. Tuwang-tuwa si James. Na-maximize niya ang curse magic, pagkatapos ay ipinatawag ang kanyang historial power at Marcy Ice power para kunin ang mga bug. Si Layla, na napapalibutan ng curse inscriptions, ay sumigaw at bumagsak sa lupa. Kaagad pagkatapos, isang kakaibang silver light ang lumabas sa kanyang katawan at ibinulsa ni James. Inabot ni James, at ang nakakatakot na curse inscriptions ay lumabas sa kanyang katawan at pinalibutan siya. Ang nakapalibot na Genesis ay nasisipsip sa kanyang katawan, at ang curse inscription sa paligid niya ay unti-unting naging purple gold. Ikalimang sukdulan ng curse magic. Agad na hinigop ni James ang Deadgory Bugs. 2 pulang ilaw ang bumaril mula sa kanyang mga mata, at agad niyang itinulak ang kanyang mga palad pasulong. Ang 4 na violet gold na masamang espiritu ay lumampas sa mga paghihigpit at lumitaw sa paligid ni Layla. Tumayo si Layla na namumutla ang mukha. Nang makita niya ang masasamang espiritu sa paligid niya, nagulat siya. Kabanata 6117. Ang masasamang espiritu ay naglabas ng chrome na umabot na sa gitnang baitang ng Yerswandale Ranks 9th Tribulation. Na-curious si Layla na alamin kung anong cultivation rank ang naabot ni James. Gayunpaman, bago siya makapagsalita, isang itim at puting puwersa ang tumama sa 4 na violet gold na masasamang espiritu, dahilan upang mabilis silang umikot. Gulat na pinagmamasdan ni Layla ang 4 na masamang espiritu na unti-unting nagsanib sa isa. Ang pinagsamang masamang espiritu ay dahan-daang lumaki na may nakasisilaw na pulang ilaw at hindi huminto hanggang umabot sa daan-daang libong metro ang taas. Nakaharap sa behemoth, nanlalaki ang mga mata na nakatingin lang si Layla. Tinanong niya, ang Yerswandale Ranks 9th Tribulation Upper Grade. Dahan-daang sinabi ni James, malamang na hindi kita matatalo dahil nasa Yerswandale Ranks 9th Tribulation peak ka na. Gayunpaman, gusto kong subukan. Anuman ang resulta, sasang-ayon ako sa iyong termino. Kumunot ang noo ni Layla at nagtanong, gusto mo akong awayin? Tumango si James at sumagot, you can go all out. I'm prepared to be injured and defeated. Tinitigan ni Layla si James at nagtanong, hindi ka ba natatakot na baka mapatay kita? Nakangiting sabi ni James, you won't. Alam kong hindi mo ako titiisin na patayin. Natahimik si Layla. Tapos, sabi niya, wala kang hiya. Hindi ko maintindihan ang curse magic, pero alam kong nagtanim ka na ng sumpa sa akin. Magkasama tayong mabubuhay o mamatay. Anong bastard? Ginawa ba niya ang lahat ng ito para gamitin ako bilang kasama sa pagsasanay? Mas mabuting bigyan ko siya ng leksyon at magpakawala ng kaunti. Iniunat niya ang kanyang mga braso at tumalon sa hangin. Pagkatapos, ang kanyang gininto ang Genesis ay agad na lumabas sa kanyang katawan. Siya ay handa para sa labanan. Mahinahong ngumiti si James, sa kahinimok ang masamang espiritu na kumilos. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, ang kalangitan ay napuno ng quasar tribulation clouds at kumikidlat sa buong lugar. Mabilis na gumalaw si Layla upang maiwasan ang kidlat habang pinuprotektahan ng kanyang Genesis Divine Light.
Pagkatapos, nagpatawag siya ng dalawang gintong dragon. Noong una, naisip niya na madaling makapasok sa katawan ng masamang espiritu. Sa kanyang pagtataka, ang kanyang mga gintong dragon ay nilamon ng katawan ng masamang espiritu. Ganon ba kalakas? Layla murmured at humakbang muli sa kawalan. Gayunpaman, ang masamang espiritu ay biglang nagpakawala ng isang higanteng dagandong, na naging sanhi ng kanyang anit na manhid. Mamatay! Sigaw ni Layla, saka nagpakawala ng hindi mabilang na pag-atake ng palad sa masamang espiritu mula sa iba't ibang direksyon. Biglang lumiit ang katawan ng masamang espiritu at nakaiwas sa lahat ng kanyang pag-atake. Gaano katuso? Bumaba si Layla sa lupa. Sa sandaling iyon, nag-transform si James bilang isang sword light at dumiretso kay Layla. Ungol. Sa paglabas ng dalawang gintong dragon sa katawan ni Layla, nagpakawala sila ng nakakabinging dagandong. Nabangga ng mga dragon si James at nagdulot ng malakas na pagsabog. Akala ni Layla tapos na ang laban. Gayunpaman, sinisingil pa rin siya ni James pagkatapos na mabasag ang kanyang mga dragon. Siya ay nagmamadaling umiwas, at ang sword light ay dumaan sa kanya, na sinamahan ng tunog ng hangin. Napakalakas ng kanyang chrome, bulalas ni Layla. Bago siya makabawi, isang mahigpit na harang ang lumalapit sa kanya. Sa isang kisap mata, siya ay nakulong sa loob ng porma sayon. Sa susunod na sandali, ang kalangitan ay natatakpan ng tribulation clouds, at ang makapal na quasar lightning ay tumama sa kanyang direksyon. Kasabay nito, bumangon si Wraith Flames mula sa lupa at pinalibutan siya. Natigilan si Layla sa iba't ibang pag-atake. Kabanata 6118. Umalis, Genesis Divine Light. Biglang umalangaw ang isang boses na parang bata. Kaagad pagkatapos, sumabog ang Genesis Divine Light ni Layla. Nang wala ang kanyang proteksyon, ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig sa loob ng quasar lightning. Maging ang kanyang kaluluwa ay nakaramdam ng manhid dahil sa malalakas na alon ng enerhiya na dumadaan sa kanyang katawan. Maglulunsad na sana ng counterattack si Layla nang makita niya ang dalawang espiritual na katawan, isang pula at isang asul, na humahanggos patungo sa kanya mula sa magkabilang gilid. Itinaas niya ang kanyang kamay, at 12-dosenang gintong dragon ang lumabas mula sa kanyang mesla na katawan, pagkatapos ay mabilis na sumugod sa dalawang espiritual na katawan. Sa kasamaang palad, nawasak ni Hammer at Fennec ang kanyang mga gintong dragon ay nawasak halos kaagad. Pagkatapos, sinimulan nila ang kanilang serye ng mga pag-atake. Ang nakakapasong apoy at marahas na hangin ay naglagay kay Layla sa isang malaking kawalan. Damn it! Umungol si Layla, pagkatapos ay nagpatawag ng nagniningning na gintong espada. Sinunggaban siya ni Hammer ngunit agad siyang natamba ng espada. Si Fennec, na napansin ang panganib, ay mabilis na umatras. Pagkatapos, umatake siya gamit ang isang alon ng mga palaso ng hangin. Hindi nakaiwas si Layla sa mga pag-atake at nasugatan siya kung saan-saan. Sa sandaling iyon, galit na galit siya. Sa kasamaang palad, hindi pa ito tapos. Isang malaking kampanilya, na naglalabas ng kulay abong liwanag, ang lumitaw sa kalangitan at bumagsak sa kanya ng may kakilakilabot na kapangyarihan. Hinawakan ni Layla ang kanyang espada at tumalon sa hangin. Nakipag-unahan siya sa Yer-Asen Genesis Bell at itinulak ito ng mas mataas sa langit. Ang kanyang Genesis ay kumalat sa lahat ng direksyon, na naging sanhi ng pagyanig at pagbagsak ng Demon Prison. Sa sandaling iyon, tumalon sina Hammer at Fen sa Yer-Swan Genesis Bell. Matapos maipaon ang kanilang mga kapangyarihan, pinilit nilang ibinalik ang kampana sa lupa. Ibinuka ni Layla ang palad niya at lumaban. Ang isa pang purong Genesis ay pumailan lang sa kawalan. Tulad ng inaasahan ng isang walang katulad na powerhouse na dumaan sa hindi mabilang na mga laban. Bumaba si James mula sa langit habang nasa likod ang mga kamay at lumapit. Nang makita niyang hawak niya ang Yer-Swan Genesis Bell gamit ang dalawang kamay at ang kanyang katawan na naglalabas ng gintong liwanag, mapaglarong inabot ni James ang kanyang kilikili. Nag-ambala si Layla at hindi maituon ang kanyang lakas sa paglaban sa Yer-Swan Genesis Bell. Sa sandaling iyon, muli siyang pinigilan. Galit na sigaw ni Layla, walang hiya. Kalmadong sagot ni James, what do you mean shameless? It's a battle.
It's not like I ambush you. Namula si Layla at nag-pout, layuan mo nga ako. Matapos ang maikling pagkalito, biglang napagtanto ni James na nasa maling lugar ang kanyang palad at mabilis na binawi. Kabanata 6119. Malamig na sabi ni Layla, hindi mo pa ginagamit ang buong lakas. Mukhang naging napakalakas mo na. Walang magagawa ang isang ordinaryong cultivator sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulations Peak. Habang nagsasalita, nilaslas ni Layla ang kanyang higanteng espada. Sa isang iglap, lumitaw ang isang sword formation na binubuo ng 10,000 sword lights. Maraming gintong dragon ang nakapalibot sa pormasayon, na nagbigay dito ng napakagandang hitsura. Tinuro siya ni James at sinabing, masama ang ugali mo. Oras na para pawiin ko ang nag-apoy na galit sa iyo. Pagkatapos, inactivate ni James ang Third Marcy Ice Combat Form, at naglabas ng kulay abong ilaw ang kanyang katawan. Kasabay nito, ang Tai Chi sa ibaba ng kanyang mga paa ay nagsimulang umikot at lumipat patungo sa sword formation. Hindi nagtagal, nawasak ang sword formation. Lumapit si James kay Layla at umatake ng ilang libong beses. Ang kanyang amethyst gold power na sinamahan ng itim at kulay abong puwersa pagkatapos ay binalot si Layla. Dumagundong ang Galit Wind, at ang Wraith Flame, pati na rin ang Quasar Lightning, ay tumama kay Layla. Namutla ang mukha ni Layla. Mabilis siyang nagpakawala ng gininto ang liwanag, at ilang dragon ang lumabas upang umikot sa kanya. Nahaharap sa mga pag-atake ni James, maaari lamang niyang iwaksi ang kanyang espada habang umaatres. Nagpalitan ng ilang daang libong galaw ang dalawa sa kawalan sa isang kisap mata. Gayunpaman, hindi pa matukoy ang nanalo. Mas naging agresibo si James sa kanyang mga atake. Isang sanggol na halos isang taon o higit pa ang lumitaw at nagsimulang maglunsad ng mga pag-atake kay Layla. Ang kanyang Genesis at Amethyst Gold Power ay nag-intertwine, at ang resulta ng kanilang paghaharap ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ang 10,000 universo sa Hod Passage ay agad na nawasak. Napuno ng Quasar Lightning ang Forlet Land, at ang Wraith Flames ay nagliyab sa kalangitan. Hindi mabilang na mga gintong dragon ang umungal at pumailan lang sa hangin. Nang inag ang Demon Prison, at nagsimulang gumuho ang mga bundok. Kasabay nito, ang milyon-milyong mga hadlang na itinayo sa lugar ay nagsimulang masira. Nag-intertwine sa ere ang Golden Light ni Layla at ang Black and White Tai Chi ni James. Boom! Matapos magsagupaan ng gintong sword energy at amethyst gold power, isang malakas na pagsabog ang tumagos sa lugar. Lumamlam ang langit, at ang mga dagandong ay umalangaw sa mahabang panahon. Pagkatapos, nagsimulang gumuho ang paligid. Ang milyon-milyong mga hadlang sa Demon Prison ay nawasak. Mabilis na lumukso sa ere ang hindi mabilang na dark beings. Sa sandaling iyon, isang higanteng gininto ang lambat ang nahulog mula sa langit at tinakpan ng Demon Prison, na agad na pinatay ang dark beings na sinubukang tumakas. Samantala, ang hindi mabilang na mga planeta ay nagsimulang umikot ng mabilis at nagbanggaan sa isa't isa. Ang shockwaves na tumatagos sa hangin ay nagpasabog kina James at Layla sa di kalayuan. Pareho silang nagulat sa sitwasyon. Maya-maya, kumunot ang noo ni Layla at nagtanong, "So, sino ang nanalo?" Mahinahong sabi ni James, "Dapat ay Tai, di ba?" Tinitigan ni Layla si James at sinabing, "Hindi ka mukhang isang tao sa Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation. Ngunit, ang lakas na ipinakita mo ay higit sa isang ordinaryong cultivator na umabot sa rurok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation." Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, "Nambobola mo ako. Nasa tuktok pa lang ako ng 8th Tribulation ng Years 1 Dale Rank." Napatulala si Layla sa sinabi niya. Totoong sinabi ni James, "It's the truth. I won't lie to my kind." Iginala ni Layla ang kanyang mga mata at nagtanong, "Magseryoso ka? Ano ang iyong cultivation rank?" Bumantong hininga si James at sinabing, "Sasabihin ko ulit. Nasa tuktok ako ng 8th Tribulation ng Years 1 Dale rank." Lumapit si Layla sa harapan ni James at hinawakan ang kamay nito. "Hoy! Anong ginagawa mo? Hindi ka ba medyo agresibo?" Gustong umatras ni James, ngunit mabilis na inilagay ni Layla ang kanyang manipis na mga daliri ng jade upang suriin ang kanyang meridian.
Matapos suriin ang kanyang sandali, wala siyang nakitang kakaiba. Tiningnan niya ang inosenteng mukha ni James at tumahol, papatayin ka ba ng pagsasabi ng totoo? Kabanata 6120. Hindi nakaimik si James. Hindi makapaniwala si Layla na kalaban niya ito habang nasa tuktok lang ng 8th Tribulation ng Years 1 Dale rank. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang powerhouse sa tuktok ng Years 1 Dale ranks 9th Tribulation. Saglit na tinitigan ni Layla si James, tapos biglang itinaas ang braso niya at kumagat. Gayunpaman, walang maramdaman si James. Bumigay si Layla. Inalis niya ang braso ni James, pagkatapos ay lumipad sa isang gumuhong hanay ng bundok at naupo. Niyakap niya ang kanyang mga binti at tila pinanghihinaan ng loob. Pinag-isipan niya kung si James ay talagang nasa tuktok lamang ng 8th Tribulation ng Years 1 Dale rank. Kung nagsasabi siya ng totoo, ang mga resulta ng labanan ay lubos na mapahiya sa kanya. Gayunpaman, kakaiba, hindi niya malaman ang ranggo ng cultivation ni James. Gray clouds and the chimes of 10,000 bells, the Marcy Ice combat form that surpasses Genesis power, Nirvana golden bones and a body emitting colorful light rays, pure cultivation power and great achievements. Itinaas ni Layla ang kanyang ulo at nagtanong, alam mo ba ang mga nilalaman na nakasulat sa Jadhe tablet? Lumapit si James, humalukip at sinabi habang nakangiti, sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kung ihahambing lang natin ang cultivation rank, magagawa mo akong patayin kahit 10,000 beses. Gayunpaman, ako magkaroon ng ultimate golden body. Napatayo si Layla at hindi makapaniwalang tinitigan si James. Maya-maya, tulala siyang nagtanong, talaga? Hindi sumagot si James sa tanong niya. Sa halip, iniunat niya ang kanyang kamay at tinawag ang Tai Chi, na naglalabas ng kulay abong liwanag. Iyan ang historical power. Naramdaman ni Layla ang nakakatakot na kapangyarihan, at ang kanyang mukha ay namutla. Meron din ako nito. Itinaas ni James ang kanyang kabilang kamay, at may lumitaw na itim na Tai Chi sa kanyang kamay, tinanong ni Layla, ano ito? Marcy Ice Power, nakangiting sagot ni James. Nasa quasi-declan rank ka na. Napadilat si Layla at tinitigan si James. Kinaweya ni James ang kanyang kamay at sinabing, kung hindi ka maniniwala sa akin, hindi na ako mag-abala pang magpaliwanag. Sa sandaling iyon, isang malakas na tawa ang nagmula sa kawalan. Kahanga-hanga. Iyon ay isang kamangha-manghang tanawin. Gaya ng inaasahan mula sa dalawa sa pinakatalentadong powerhouse ng ating sekta. Parehong nabigla sina Layla at James nang marinig ang kawalan. Agad na hinayla ni James si Layla at sinugod ang mga makukulay na ilaw sa loob ng Forlet Land. Natigilan si Gladwin na nakatingin sa kanilang pagtakas. Maya-maya, nahihiya siyang napahawak sa kanyang ilong at sinabing, bakit kayo tumatakas? Ganon na ba ako, Katie Cott? Pagkatapos magsalita, lumapit siya sa pasukan ng Hod Passage, na puno na ng gumuhong mga durog na bato. Huwag kang matakot. Gusto ko lang makipag-chat. Sagot ni James, ano ang dapat nating pag-usapan? Ang quasi-declan rank. Ngumiti si Gladwin at umupo sa kawalan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at sinabing, sa iyong talento at katalinuhan, sandali na lang bago kayong dalawa ay maabot ang quasi-declan rank. Nagpadala si James ng telepatikong mensahe kay Layla, na nagsasabing, sa tingin niya ay mayroong quasi-declan rango. Wala ito at ginawa upang masiyahan ang kanilang mga ego. Mayroon lamang Zeklan rank at Declan rank. Sumagot si Layla, siya ang dakilang tagapagtanggol ng Timaeus sect. Natatakot ako na hindi siya dumating na may mabuting hangarin.